sabi po sa kanyang salita, sa John 3 verse 17, for God did not, sige po, sabay-sabay natin basahin, 1, 2, 3, go. For God did not send His Son into the world that He might judge the world, but that the world might be saved through Him. Another text verse, patuloy natin basahin sa Ephesians 5, 22 to 24. Sabi po dyan, 1, 2, 3, go. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husbands is head of the wife, as also Christ is head of the church. He is the Savior of the body. Now, as the church submits to Christ, so wives should submit to their husbands in everything. Sabihin natin, I am blessed with God's word. I will be filled with God's powerful word. In Jesus' name, Amen. Palapakan natin ating Diyos, makakaupo na po bawat isa. Praise God. So purihin natin ang ating Diyos. Ngayon po, binabati ko ang bawat isa, Happy Father's Day. Lalong-lalo na po sa ating Diyos Ama na sumasalangit. So, ilan lang po yung ating mga katatayan ngayon na naririto. Purihin natin ang Diyos. This is your day. Ito po ay araw ninyo. So, ngayon po, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol sa Father's role. The Father's role, ito man ay Diyos at yung tao. The Father's role as God and as man. So, yun po yung ating pag-aaralan ngayon. Dapat naiintindihan po natin, lalong-lalo na po yung mga tatay. At maging yung hindi pa tatay, yung magiging tatay pa lamang, dapat it should be clear to us. Dahil gusto ng Panginoon, ikaw at ako, ay lalo pong mapagpala. Dahil kapag marami tayong alam patungkol sa salita ng Diyos, sabi nga po, we will know much, much better sa ating pong, sa pagkakilala natin sa ating Diyos. Hallelujah. Sige nga po, ating pong titingnan natin, we will compare yung pong role ng tatay na sumasalangit na Diyos Ama. Dahil alam naman po natin, we believe in 3 persons in one God. Naniniwala po tayo sa 3 persona ng ating Diyos. We have one God, but there are 3 persons in one God. At alam niyo po ba, ito pong ating Diyos, na iisa lang po ang Diyos, hindi po 3 ang Diyos. We have one God, but there are 3 persons. At ito pong tatlong persona ng ating Diyos, they are in subordination. So mayroon pong Ama, mayroon naman pong Anak, at mayroon pong Espiritu Santo. They have different role na ginagampanan sa buhay natin at sa buong sanlibutan. Langit at lupa, they have different role. Mayroon po silang gampanin na kanya-kanya. Pero ito pong gampanin na ito, sila po ay mayroon pong tinatawag na subordination. Alam po nila yung kanilang mga gampanin. So yun po, dahil alam nila yung kanilang mga gampanin, sila po, they are equal in nature. Sila po ay patas, pare-pareha sila. Wala pong mas makapangyarihan, wala po yung mas mabuti, wala po yung mas dakila. Lahat po sila. Sila po ay makapangyarihan,
Sila po ay mabuti, sila po ay mayroon pong ginagawa at ginagampanan sa ating mga buhay. Dahil, nung nagtatanong po ako sa ating Panginoon kung ano po ang aking ituturo, the Holy Spirit guided me na ipaliwanag ko muna yung gampanin ng Diyos bilang ating Ama at yung pong gampanin naman ng tao bilang mga ama. Yung mga tao bilang mga ama. So ngayon po, titingnan po natin na ito po pala nga mapa-Diyos o mapatao, they have yung ating pong tatalakayin ngayon kasi marami pang Father's Day. So kumuha lang po ako ng 4. So makikita natin that they have similarity in role. Mayroon po silang pagkakaparehas sa gampanin. Kaya lang po yung isa bilang Diyos at isa naman bilang tao. Kaya sa oras na ito, atin na po sisimulan. Nakakolong ba na? Praise God. Okay. So, ito po, yung Father, man as a Father, and God as a Father. Yung gampanin po ng God as a Father and man as a Father. So tingnan po natin yung number 1. So yung po yung God the Father, He is the head. Siya po yung namumuno. Siya po ay namumuno sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay namumuno sa Holy Spirit. Siya yung nagbibigay ng command. So ano po ang role ng God the Father? He's the head. Anong ginawa niya? He sent His Son, Jesus Christ, into the world to accomplish our salvation. So yung Diyos Ama ang nagsugo sa ating Panginoong Jesucristo na pumarito sa sanlibutan para magampanan yung kaligtasan. Dahil kung hindi niya po ito nagawa, wala po tayong puwang sa kaharian ng Diyos. Amin po ba? Kahit ikaw ang pinakamabait na tao, wala po tayong puwang sa kaharian ng Diyos. Dahil it is only through our Lord Jesus Christ na siya yung ginawa ng Diyos na daan. He is the way. He is the truth. Siya yung katotohanan at siyang buhay. Na ikaw at ako, once we acknowledge, accept our Lord Jesus Christ, believe Him as our Lord and Savior of our lives, tayo po ay papunta sa kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos. Lahat na ikaw ay naniniwala na patungo ka sa kaharian ng Diyos, hindi ka patungo sa impyerno. Sige po, malakas na palakpak, ialay natin sa Diyos. Glory to God. So ano pa po ang ginawa niya? He sent the Holy Spirit. Ano naman ang role ng Holy Spirit? So ang ginawa po ni Holy Spirit, siya po ay, ang sabi po sa John 14 verse, hallelujah, 25 to 26. Siya po ang mag-guide sa atin. He will guide us. He will lead us. He will help us. He will teach us. He will counsel us. Yun po ang gagawin naman ni Holy Spirit. Alam ng Diyos na ikaw at ako ay marami tayong kahinaan. Sabi nga po, we fall short of the glory of God. Hindi natin kaya abutin at isapamuhay ang pamantayan ng Diyos. Kaya po, ang Diyos Ama, grabe, yung pag-ibig niya sa atin, kinumpleto niya tayo. So He sent the Holy Spirit. Ano po ang sabi sa John 14:25 to 26? I have spoken these things to you while I remain with you, but the Counselor, the Holy Spirit, the Father will send Him in my name, will teach you all things and remind you of everything I have told you. Ang sabi ni Jesus Christ. So, ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng reminder.
Siyang nagtuturo sa bawat isa sa atin. So yung po yung ginagawa ng ating Diyos, yung ating Ama na sumasalangit. So, in short, itong Ama na sumasalangit, therefore, masasabi natin that our God is really working. So, nagtatrabaho ang ating Diyos na sumasalangit. He is working. Kaya po mga kapatid, kung ang ating Diyos Ama ay nagtatrabaho, kung ikaw ay tatay, hindi po pwede natatamad-tamad ka. Because our Father who is in heaven is working. Hindi siya tumitigil na ikaw at ako ay kanya pong trinatrabaho na tayo po ay talagang makasama niya sa kanyang kaharian. He is at work in our lives. Kumikilos siya sa ating mga buhay. It is not only our Lord Jesus Christ, it is not only the Holy Spirit, at the same time, our Father who is in heaven is also working for in our lives. Nagtatrabaho po siya. And He does not stop working habang nandito pa po tayo sa lupa. So kaya po, bilang Father, tayo po ay dapat talaga magtrabaho. Another thing na ginagawa ng Father in heaven, He is also revealing. Siya po yung nagre-reveal, nagpapahayag sa bawat isa sa atin. Siya yung nagpapahayag. Kaya po, yung pong ang ginagamit ng Diyos to reveal everything, sino po? Gagamitin niya si Jesus Christ and also the Holy Spirit. So yun po, mayroon po ba itong mga verses? Yes. Sige po, tingnan natin yung mga verses. 1 Corinthians 8 verse 6. Ang sabi po dyan, yet for us there is one God, the Father, from whom are all things, and we for Him, and one Lord Jesus Christ, through whom are all things, and we through Him. Ibig sabihin, lahat ng bagay ay nalikha, lahat ng bagay nakapangyari because of our Father who is in heaven. Through sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So siya po yung nagbibigay sa atin ng command sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po mga kapatid, yan po yung ipinapakita sa atin na yung ating Ama, hindi lang po siya nasa langit na wala siyang ginagawa. He is working. Nagtratrabaho siya para sa iyo at sa akin, lalong-lalo na for us na tayo ay makapiling ng Diyos. Na kung paano sinabi ng salita ng Diyos, yung heaven is His throne and His feet, the earth is His footstool. So magkakadikit lang, darating ang araw, mawawala na po yung mga sun, moon, magkakadikit lang po yung heaven at saka langit at saka lupa. New earth, new heaven. So mga kapatid, yun po ang ginagawa. Gusto lang po ipakita ng Diyos sa atin that He is working. He is working. Lahat nakapangyari. Through whom are all things. And we for Him. Nang dahil sa ating Panginoong Jesucristo, sino po ang nagbigay ng command? It is our Fathers in heaven. Para gawin ni Jesus Christ ang gusto ipagawa ng Diyos Ama para sa atin. Amen? So, ang Diyos Ama ang mayroong kalooban na ikaw at ako maligtas. Ang Diyos Ama ang nagsasabi na ikaw at ako dapat matuto. Kaya anong ginawa niya? Sinugo niya si Holy Spirit. Para ikaw at ako makaunawa. Para ikaw at ako makaintindi. Para ikaw at ako'y gabayan, patnubayan. At hindi po tayo malinlang ng kaaway. So purihin ng Diyos. Kaya it is the Holy Spirit. Kaya po pag ikaw at ako nagpre-pray, tingnan niyo po. Kaya doon sa Matthew chapter 6, verse 9, sabi ng ating Panginoon, nagtanong ang kanyang mga disciples. Sabi nila, kasi nakikita si Jesus Christ na siya po ay nananalangin palagi.
Kaya po tinanong siya ng mga disipulo. Sabi niya, teacher, rabbi, sabi niya, teach us how to pray. Ano ang tinuro ni Jesus Christ? Sabi ni Jesus Christ, ganito kayo manalangin, Our Father, thou art in heaven. Kaya po mga kapatid, if we want in our prayer that the Father is involved in in the answers to our needs, to our supplication, kung gusto natin ang ating Diyos Ama ay ating ma-involve siya sa pagtugon ng ating mga pangangailangan, paano tayo magsisimula sa panalangin? Sabi ni Jesus Christ, ganito kayo magsimula, Our Father, thou art in heaven. So dapat ikaw at ako, kapag nananalangin ka, ay gusto ko po gayahin natin yung pinagagawa ni Jesus Christ. Na palagi kapag nananalangin ka, huwag kayong magsabi agad, Lord Jesus. Pwede ba yan? Pwede. Pero ay sabi ko nga po, if we want to be obedient, if we want to become obedient to the will of our God, na anong sabi ni Jesus Christ, itinuro niya, ganito kayo manalangin, Our Father, thou art in heaven. Pero bakit marami sa atin, pag nag-pray, ganito ang sinasabi, Lord, pahingi po ng ganito, Lord, puro kayo, Lord. Ang tinuro ni Jesus is, paano ba natin sisimulan ang panalangin? Our Father. So in short, kung gusto natin, sabi ko nga po, kung gusto natin, if we want our Father to be involved, gagawin ba niya? Yes. Mayroon po yan dyan sa Matthew 18, kung hindi ako nagkakamali. Yung sinasabi po doon, 18, 19 or 20, kung alin dyan, pakitingnan nga po natin. Sabi po doon, kung if we agree anything, we ask. Ayan. Again, I assure you, if two of you on earth agree about any matter that you pray for, it will done for you by my Father in heaven. Kaya po, yung katulad ng pagtawag ni Sister Nati sa akin, sabi niya, critical yung ating kapatid na Sister Connie. So, alam niyo po, alam ko po, kaya ko mag-pray mag-isa. Pero, especially in the critical situation, maghanap po kayo ng ka-agreement in prayer. Kaya sabi ko, nagsabi ako agad, nag-message ako, sabi ko maghanap kayo ng kaagrihan. Why? I want that the Father in heaven will work. Gusto ko siya yung kumilos. Para yung pagiging critical ng ating kapatid ay babalik na rin ng Diyos. At ganun ang ginawa ng Diyos. So ang ginawa ko, tumawag ako kay Sister Alice. Buti naman, sumagot po siya. So pray, and then ako naman. Siya nag-pray, then ako naman. So yun po yung ibang kapatiran. Kaya sabi ko, if we want that our Father who is in heaven, siya yung gusto natin pakilusin sa ating mga panalangin, kailangan may kaagrihan ka. Ibig sabihin, dapat you are two or more. Ngayon, mayroon naman messenger. Magpla-plus lang kayo, maghanap po kayo ng kapatiran na available. So, i-plus nyo lang at mag-pray kayo. So, praise God. Kaya, natuwa po kami, pumunta rin kami, sabi ko, dito yung tatlo, nag-pray-pray, tapos kami naman, tatlo rin kami pumunta sa hospital. At puri ng Diyos, hindi namin pinayagan kasi po yung nilalagay sa akin, dapat kasi mahababang potasyum, pakainin ng yung bang manibalang na saba. So yung nandoon kami, hindi kami pumayag na hindi siya makakain. At sabi ko, tatlo ang pinakain namin. Kaya paglabas namin doon, grabe, nakakatuwa. Pagdating namin, nasa island siya. Pagdating po hanggang
saglit lang po, dinala na po siya, nasa private room pa siya. Ganun ang favor sa ating kapatid. Nasa private room, so hindi namin mapakain yung dala-dala namin, saging, dahil nasa aisle lang siya. Pero nung nilagay na siya sa room, sabi niya, kumain na daw siya. Sabi niya, mamaya na siya kakain. Sabi ko, hindi. Kakainin mo ito. Hindi kami pumayag na isa, dalawa. Sabi ko, 3 ang kakainin mo. So praise God. Siya po ay pabuti ng pabuti ang kalagayan. Palakpakan natin ang ating Diyos. So yan po ay resulta ng may ka-agreement. Kaya pag mayroon kayong kailangan, if you want the Father to work, to answer your prayer, to provide everything that you need, gusto natin yung Diyos Ama, anong gagawin natin? Huwag ka mag-pray na mag-isa. Yung nanay ko, bakit po ang nanay ko ay nakikita ko talaga grabe yung paglakas ni nanay. Hindi ko siya iba pa yung prayer ko, my personal prayer, pero nag-pray kami together. Mayroon po akong ka-agreement in prayer. Because I want the Father to work, to do, to answer our prayer. So yun po ang gagawin natin. Paliwanag po ba, mga kapatid? So He is working actually. So pangalawa, ano po ang He is revealing. Siya po yung nagpapahayag. Ano po ang sabi dyan? The revelation of Jesus Christ that God gave Him to show His slave. Sino po yung God na tinutukoy dyan? It is our Father. Ang Diyos ang nagbibigay sa Kanya ng revelation through our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, sabi ko po sa inyo, pag nananalangin po kayo, dapat involved, i-address natin sa ating Diyos Ama. Maliwanag po ba? Dapat wala na kaming naririnig pag nag-pray kayo, Lord Jesus. Gusto niyo po ba involve ang Ama? So, paano tayo mag-pray? Address your prayer to our Father, sa ating Diyos Ama. So, yun po. Kaya tinuro ni Jesus Christ, pero bakit hindi maraming sumusunod? Kasi hindi na ipapaliwanag ng mahusay. So, ngayon po, dito po ngayon sa Jaberim, I believe sa mga, even in our personal prayer, we should start our prayer addressing to our Father who is in heaven. Amin po ba, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. Praise God. So ano pang sabi dyan? The revelation of Jesus Christ. Pakibalik po. The revelation of Jesus Christ that God gave Him to show His slaves what must quickly take place. So, yung God na sinasabi, God gave Him kay Jesus Christ ng revelation, it is our Father. So, yung siya po yung nagpapahayag. Kaya po, wala pong naililihim sa ating buhay. Dahil inire-reveal, ipinapahayag ng Diyos. Amen? Malakas na palakpak sa ating Diyos. Praise God. So ngayon, tingnan naman natin yung Father as a man. Yung Father as a man. Number 1 muna. Tingnan natin, let us compare. Ano po yung gusto natin? Dire-diretso muna yung Ama. Tingnan natin yung Father as a man. Yung mga tatay ngayon na sineselebrate natin sa araw na ito. Alam nyo po, bagamat ito ay mga utak, ang utak nito mga negosyante. Pero inalaw ni Lord for us to acknowledge, para ma-acknowledge natin yung mga ama. At dito makikita natin kung talaga yung ating mga tatay ay talagang tatay na sinasabi ng Biblia. Okay, tingnan naman natin. Pareha sila. So, ang father is the head. So, ang tatay po ay
sila rin po ang mga ulo sa pamilya. Kaya po palagi po naririnig ko sa aking asawa, sabi niya, pagka dalawa pong ulo, nagiging monster. So tingnan po natin. Tingnan po natin as head sa Ephesians 5:22 to 24. Ephesians 5:22 to 24. So dito po sa Ephesians chapter 5:22 to 24, sinasabi po diyan na yung ating husband is head of the wife. Okay, so sa 22 sabi, wives, submit to your own husband as to the Lord. So mga asawang babae, magpasakop sa kanilang mga asawang lalaki, katulad ng pagpapasakop natin sa Diyos. Yun ang sinasabi sa verse 22. Sa 23, anong sabi dyan? For the husband is head of the wife. So ang husband is head of the wife. So kung ang lalaki, ang tatay, ay siya po yung namumuno sa asawang babae, sabi niya, syempre, ganun din sa kanyang mga anak. He's the head of the family. Kung ang Diyos Ama ay head, doon po sa 3 persons in one God, so dito naman sa family na create ng Diyos, ang itinalaga ay tatay, ang head. So dapat alam natin yan mga babae. So ngayon, ang sabi po dito, wives, submit to your own husbands as to the Lord. Ang pagpapasakop ng babae ay katulad ng pagpapasakop natin sa Diyos. Kaya kung ang pinagagawa ng lalaki, ng mga tatay, ng asawa, ay hindi ayon sa Panginoon. Halimbawa, sasabihin ng tatay, oh, wala tayong bigas, magnakaw ka muna dun sa kapitbahay. Pag hindi po yun ayon sa kalooban ng Diyos, huwag mo sundin, asawang babae, kahit na sinabi na magpasakop ka. Kaya po, may kulatilya dyan, may sinabi, as to the Lord. Yun lang pong pagpapasakop natin kung alam mo na kalooban ng Diyos. Halimbawa, nananalangin ka, sabi ng asawa mo, panalangin ka ng panalangin dyan, wala naman nangyayari sa'yo, nadadagdagan ba pera mo dyan? Magtrabaho ka na, magluto ka na. So, dahil po, sinabihan ka ng asawa mo, yung iba na hindi nakakaunawa, yung pagpapasakop, anong gagawin? Dihintuan ng manalangin, tapos sige, magluluto na siya, si ano pang gagawin niya, pinagagawa. Pero kung alam mo, that you submit your husband as to the Lord, kalooban ng Diyos, we are commanded to pray. Kaya pag ikaw at ako'y nagpre-pray, mga asawa, yung mga asawang lalaki, mag-antay kayo. Huwag kayong mapusok. Mag-antay kayo na dapat yung asawa niyo matapos mag-pray. Eh, paano sabi mo, ay umabot na ng 10:00? Hindi magsaing ka na lang. Ikaw na magluto. Di po ba? So, ganun po ang gagawin. So, wives, submit to your husbands. Ano ang submission? As to the Lord. Kung ano ang kalooban ng Diyos. O kaya sabihin ng asawa, ikaw nagtatay, sabihin ng asawang lalaki, Han, huwag ka naman muna mag-tithes, ang dami nating bayarin. So, ang sabi ni Lord, ang submission natin as to the Lord. So, gagawin ba ni asawang babae kay Han na hindi siya magta-tithes? Ano ang sasabihin ng babae? Ay, as to the Lord ang submission, ay hindi pwede, Han. Bahala na si Lord, He will make a way. So, hindi ka magpapasakop dahil sabi ng Lord, it is better to give than to receive. Pagpapalain ka ng Diyos. So, yun po yung submission. So, for the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church. He is the Savior of the body. Now, as the church
church submits to Christ, so kung paano daw ang church, tayo, ang church, we are the church, nagpapasakop sa ating Panginoong Hesukristo, ganun po ang mga asawang babae, nagpapasakop sa kanilang asawang lalaki in everything. Pero yung in everything dyan, nauna na po yung sinabi, our submission is as to the Lord. Ibig sabihin, lahat lamang nakalooban ng Diyos. Kasi halimbawa, pwede ka sabihin, Han, alam mo, galit na galit ako sa taong yan. Sige nga, operan mo ng juice yan, lagyan mo ng lason. Mayroon bang gumagawa niyan? Mayroon. So sige, lagyan mo ng lason yan. Ikaw na magbigay kasi alam niya na masamang loob ko sa kanya. So susundin ba ng babae? No. Kasi ang submission natin is as to the Lord. Amen? Basta hindi po, halimbawa sabihin mo, Han, patayin mo yung taong yan. Hindi natin susundin. Because our submission is as to the Lord. Kahit na sinabi po dyan na magsasubmit tayo sa husbands and everything, pero nauna na po, sinabi po na sa 23 that we are submitting to our husband as to the Lord. Kaya po, alam niyo po yung sinabi sa akin ng husband ko na, Ma, sabi niya, mag-live ka. So 1 year, nag-live ako. Ma, mag-live ka pa, another 1 year. Mag-live ka, another 1 year. Nag-live ako sa trabaho, without pay. Nag-live ka, 1 year, inabot ako ng 7 taon. 7 taon na nag-live ako. Pero, sabi niya pa nung mag-resign ka. Pero sabi niya, kung papayagan ka mag-live, mag-live ka lang. Pero actually, mag-resign ka. Pero kung papayagan ka mag-live, mag-live. So ang ginawa ko naman, pray ako ng pray, Lord, ayoko talaga mag-resign. Pero Lord, hipuin niyo yung mga nasa authority sa amin sa COA para ako hipayagan na mag-live. So sa kapangyarihan ng panalangin, bakit? Kasi ina-address ko yung prayer ko sa Father, kaya siya yung kumikilos. Biro niyo po, nalipat po ako, nagsimula ako sa National Government Audit Sector na ang pangalan ngayon. Dahil nagagalit na po yung boss, palagi akong naglilib, nalipat na naman ako sa Local Government Audit Sector. At dahil ako po ay naglilib, napunta naman ako sa Corporate Government Audit Sector. Pero hindi ako pinayagan ni Lord na mag-resign. Lahat, kahit ayaw ng mga supervisor ko, pero pag pumupunta na ako sa higher up, tatawagan sila, sasabihin nila, ay, pirmahan mo to. Pinapayagan ko siya mag-live ng 1 year. Kaya 7 taon ako nakapag-live. Glory to God! So, ano ang sikreto? Ang prayer ko naka-address sa Father who is in heaven. Siya yung kumikilos. Kaya bang harangan ng kahit sinong tao? Hindi po. So, ganun ang gagawin yung prayer. Okay? So, purihin ang Diyos. Ngayon, as head, ano po yung inaasahan ng Panginoon? Number 1, letter A. We are commanded, kung man sa Father, at kayo ang namumuno sa ating pamilya, sa asawa, sa mga anak, you are commanded to A, love the wife. Kasi kung mahal mo, sabi nga, a happy wife, yung kasabihan, a happy wife is a happy life. Totoo yan. Kung masaya ang mga asawang babae, masaya din ang pamilya, buong pamilya. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. Kaya mga asawang lalaki, mga tatay, you are commanded. Inutusan tayo. Inutusan pala kayo, di pala ko lalaki. Mga lalaki, tika muna dyan. Andiyan si Brother Richard, tatay na. Mga kapatid dyan, mga tatay.
Okay. So we are commanded. Dito sa akin, sayang naman, no? Pinaganda ako ni Lord sa araw na ito. Hallelujah. Okay. So ano po ang kinuman sa inyo mga tatay as the head? Ang mga tatay bilang kayo ang namumuno sa pamilya, you must love the wife. Pag sinabing must, it is, ano po, God urge you. Ano pang urge sa Tagalog? Yung kumbaga, persado kayo na dapat minamahal ang asawang babae. Persado dapat. Ibig sabihin sa ayaw nyo sa gusto, sa anuman pong itsura ng iyong asawa, wala kayong dapat gawin kundi mamahalin nyo siya. Amen? Ano ang sabi sa Ephesians 5:25? Husbands, love your wives just as also Christ loved the church and gave himself for her. So, kung ang description ng pag-ibig na sinasabi dito, katulad ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, na kanyang ibibigay ang kanyang sarili, binigay hanggang kamatayan sa krus. So, ibig sabihin, mga tatay, inaasahan ng Diyos na kaya nyo rin i-offer ang inyong mga buhay para sa iyong asawa, para sa iyong pamilya. Amen? Hallelujah sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Kaya po mga kapatid, yan ang dapat role. Pag sinabing role, gampanin. Talagang commanded po yan. Ano pa yung sinasabi sa Ephesians chapter 5, verse 28? Sinasabi niya, in the same way, husbands should love their wives as their own bodies. Grabe! Mga asawang lalaki, mamahalin nyo ang iyong asawang babae. Sayang, wala dito si Brother Emer. Pero dapat marinig niya po ito. Hallelujah! Sabi niya, in the same way, husbands should love their wives as their own bodies, na parang sarili mong katawan. He who loves his wife, loves himself. So kung ikaw na tatay, hindi mo mahal ang iyong asawa, kung may asawa ka, hindi mo mahal ang iyong sarili. Maliwanag po ba? Dito muna kayo. So ganun po ang sinasabi dito sa salita ng Diyos. Ang pagmamahal ng asawang lalaki sa asawang babae ay yung klaseng pagmamahal na minamahal mo yung sarili mo. Siyempre, pag mahal mo ang sarili mo, sasaktan mo ba yan? Siyempre, mahal mo ang sarili mo, pagsasabihan mo ba yan ng hindi maganda? Hindi, di ba? So, ano ang gagawin mo? Pakakainin mo. Talagang grabe ang gagawin mo sa iyong katawan. Okay. So, ano pa? Letter B. As a father being the head, you are also commanded by God, inutos ng Diyos, to nourish and cherish. Anong ibig sabihin ng nourish? Tinignan ko po sa dictionary. Nourish is to provide with the food or other substances necessary for growth, health, and good condition. So, ang ibig sabihin, tingnan nyo mga tatay, tingin kayo dito sa akin, yung ating definition dito, nourish is to provide with the food. Kaya hindi po pwede ang mga tatay na hindi nagtatrabaho. Kasi kayo talaga ang magpapakain. Pero bakit ganun? Ano, may mga tatay, kahit na may kakayanan, ayaw pa rin magbigay ng pagkain para sa pagkain. Ipag-pray na lang natin sila na maliwanagan. Yung pang ibig sabihin ng nourish, sabi niya, sa verse, sabi niya, for no one ever hates his own flesh, but provides and cares, dito naman, provides and cares for it. Sa Bible na aking pinagkunan, nourish. Ang nourish, ito po ay provide with the food. Ang tatay, kaya mga tatay, magsikap kayo. Yung mga estudyante, mag-aral kayo mabuti. Kung kayo ay may balak mag-asawa.
Alalahanin nyo kayo ang magpapakain sa iyong pamilya. Okay. Kung paano naman, kung sabi mo nabaliktad ang nanay na ngayon nagpapakain sa pamilya, pwede ba yan? So, sa panahon ngayon, marami nangyayari. Pero ano po ang gagawin mo? Kung si nanay pala ang nagpapakain sa pamilya, dapat ikaw tatay, tumulong ka naman. Tulungan mo. Halimbawa sa pamamalingki, magbuhat ka. Hindi ka na nga bumibili, hindi ka pa nagbubuhat. Buhatin mo mga binili ni nanay. Okay. So anong sabi? Nourish is to provide with the food or other substances necessary for growth. So hindi lang po ito yung physical na pagkain, maging yung spiritual. Kaya ang mga tatay talaga dapat sa pamilya, ang ginagamit ng Diyos, dapat sila po ang gagamitin ng Diyos para lumago spiritually ang mga anak. Lumago spiritually ang asawa. At ano pa ang gagawin? Sabi dito, for growth, health, and good condition. So kung gusto natin maganda ang kondisyon, maayos ang pamilya, talagang malaki ang role ng father. Pag hindi po nagagampanan ng ama, makikita po natin na kahit nagsisikap yung nanay, mayroon po pa rin, makakaramdam ka pa rin na kulang. Amen? Maliwanag po ba, mga tatay? So pagsikapan ng mga tatay na dapat kayo ang nagtuturo sa pamilya, kayo po yung nagsisikap na lumago ang pagkakilala nyo sa Diyos, lumago ang yung spiritual na buhay, lumago ang yung kabuhayan, lahat ng paglago kayo po ang may responsibilidad. So yun po, kung gusto nyo rin yung malusog na pangangatawan, mayroon tayong magandang kalusugan, malaki rin ang role ng tatay. Dito sa atin ngayon, alam niyo po ba, nakikita ko sa opisina, sa Inquitiay ako naka-assign ngayon, bata pa lang, bulilit, may problema na ang bato. Bakit? Marami po kasing mga sabi nga ng doktor, Dok, bakit ganun? Nakita ko maliliit pa lang na bata, may problema na yung bato, kidney, ibig sabihin sa English, bato sa Tagalog. Bakit po? Kasi po hindi nagagampanan mabuti ng tatay. Ano po ang pinapakain? Noodles ng noodles ng noodles. Kaya po, iwasan ninyo. Nakikita ko po talaga doon. Iwasan natin na hanggat mari mabuti pa, yung bibili mo ng noodles, ibili mo ng gulay. So mga tatay, maging watchful kayo kung yung mga kinakain ng mga pamilya nyo. O baliwala lang sa inyo. Kasi kayo po yung may responsibilidad for the health and good condition. Para maging, siyempre, pag may sakit ang isang membro sa pamilya, apektado ang lahat. Tama po ba? So yun po, kaya ang responsibilidad na ito ay tatay. So ngayon, kung hindi nagagampanan ni tatay, yung nanay ba sasabihin, kay responsibilidad mo yan, bahala ka. Bahalang pamilya natin. Hindi naman ganun. Ang nanay naman, siya po yung helpmate. Tayo naman yung tutulong. Kung hindi nagagawa ng tatay, nanay, kung may kakayanin kayo gumawa, gawin mo. Huwag nyo naman antayin dahil hindi na nga ginagawa. Ibig sabihin, katuwang ka, ikaw rin ang gagawa. Amen? So, purihin ang Diyos. Pag halimbawa ang nanay, ang tatay ayaw mag-provide ng pagkain at may kakayanan ka nanay, ikaw mag-provide. So, hindi na yung sasabi mo, ayoko nga. Responsibilidad niya kaya yan. Hindi po ganon. So, nakikita naman tayo ng Diyos. Kahit gawin mo yan, ang Diyos naman magre-reward sa atin. Kung ginagampanan natin ang mga gampanin
kulang ang iyong asawa na gawin, ikaw naman ang magpuno kung mayroon kang kakayanang gawin. Amen? Palapakan natin ang ating Diyos. Glory to God. Okay. So, dito na po tayo sa number 2. Tama po. So, dito na muna tayo sa Father na sa langit. Okay, number 2. God as a Father. God as a Father, siya po ay nagproprotekta sa atin. He is the protector. God as the Father. Ano po ang sabi sa Psalm 68 verse 5? God as the Father, sa Father. Sabi po, God as the Father. Sabi po dito, number 2, a father of the fatherless and a champion of widows. Yung aking kinuha dito na verse, sabi po dito, a father to the fatherless and protector of widows. Psalm 68 verse 5. So ang Ama na sumasalangit, siya po yung protector ng ating mga buhay. Kahit na po mga widows, wala na tayong asawa. Yung mga halimbawa, yung namatayan yung asawa, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong magmukmok sa isang sulok kasi mayroon tayong Diyos Ama na siya yung magproprotekta sa inyo. So dito naman, dito naman, the Father as a man, yung tatay bilang tao. Tingnan niyo po, man as a father, ano po ang ginagawa? So, siya po yung protector din ng family. So, kapag ikaw ay protector ng pamilya, ano ang ginagawa mo? Letter A, you will impart wisdom. Ikaw ang magbibigay, ikaw yung, kumbaga sa pamilya, dapat ikaw ang maging source ng karunungan. Ikaw ang magbibigay ng instruction. Ikaw ay magbibigay ng mga insights. Yung mga pangitain mo, yung mga kumbaga yung mga suggestion mo, ikaw po yun. Ano ang sabi sa Proverbs 23:22 to 24? Sabi niya po dyan, listen to your father who give you life. So, kanino daw tayo makikinig? Mga tatay. Listen to your father who gave you life. So, ang tatay po ay ginamit ng Diyos para ikaw at ako magkaroon ng buhay. And don't despise your mother when she is old. So, wag daw po natin pababayaan ang mga nanay sa kanilang pagtanda. Buy, sabi niya, bumili ka and do not sell. Ano yung hindi niya dapat ibenta? Yung katotohanan, wisdom, instruction, understanding. So in short, yung tatay para maprotektahan ang pamilya, ano ang gagawin niya? So siya po ay dapat andoon makikita sa kanyang katotohanan. Sino ba ang katotohanan? Sabi ni Jesus, I am the truth. So dapat ang tatay, makinig, tatay, dapat makikita sa inyo yung pagiging imahen ng katotohanan. Sino ang katotohanan? Si Jesus Christ. Yan dapat ang naintindihan ninyo. Dapat nakikita sa inyo si Jesus Christ sa buhay nyo. Ano pa? Dapat kayo rin ang pinagmumula ng wisdom sa pamilya. So sa inyo, yung karunungan, sa inyo po yun. So paano kayo magkakaroon ng wisdom? Paano kayo magkakaroon ng wisdom? O kaya, paano kayo makakapagbigay ng instruction? O kaya, yung kaunawaan, kung hindi naman kayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Mga tatay, pakinggan niyo po ang inaasahan sa inyo ng Diyos para makapagbigay kayo ng instruction dahil yung instruction ng buhay
ito yung manual ng ating buhay. Kung ito ang manual ng buhay natin, dito tayo kukuha ng instruction, mga tatay. Kaya paano kayo makakapagbigay ng instruction kung hindi naman kayo nagbabasa ng Biblia? So ang mga tatay ay obligado na nagbabasa dapat ng Biblia. Ang mga tatay dapat, sila po yung may understanding. Sila po yung malawak yung pangunawa. Hindi dapat makitid ang pangunawa ng tatay. Bakit? Totoo yan, lalawak ang pangunawa natin kapag ito ay pinagbubulay-bulayan natin. Amen? So yun po ang dapat ginagawa ng tatay. Okay. So ano pa? Kung ikaw ay tatay, you are protector of the family. You should never take away your love. Yan, tandaan ninyo. Huwag niyong aalisin yung pag-ibig nyo sa mga asawa. Kaya tingnan mo, sa buong mundo, marami ang divorce, marami ang broken family. Why? Dahil hindi naiintindihan ng mga tatay na nagpapamilya ang kanilang gampanin. Dahil kung naiintindihan nyo, ano ang sabi sa 2 Samuel 7:14-15? Sabi niya, I will be a father to him, and he will be a son to me. When he does wrong, I will discipline him. Pwede natin disiplinahin katulad ng Diyos Ama. Dinidisiplina tayo. Sa mga anak din, pwede natin disiplinahin. Kahit na sa mga asawa, pwede natin disiplinahin. Mga tatay, pwede nyo disiplinahin. Sabi niya, I will discipline him with human rod and with blows from others. Pero ngayon, di ka na pwede makapanakit. Nagagamitan mo ng pamalo kasi mayroon tayong batas. Pwede kang i-complain, mabawsi ka pa. At ano po, ang pinakamainang mayon salita ng Diyos. But my faithful love will never leave him as I remove it from soul. So kung ang sabi ng Diyos, yung kanyang pag-ibig, hindi niya tatanggalin, dapat ang mga ama din, dapat hindi nyo tinatanggal para maprotektahan ang pamilya. Kasi anong sabi? Love covereth the multitude of sins. So ang pag-ibig po ang nagtatakip ng lahat ng uri ng kasalanan. So kung lahat ay natatakpan ang kasalanan dahil sa pag-ibig ninyo mga tatay, alam niyo po, protektado ang pamilya. Tama po ba? Tama po ba? So kaya po, alam niyo po, kung tayo po, ang mga tatay na iintindihan ang role na ito, alam niyo po, walang mga broken family. Ako po, sa totoo lang po, kung ako lang, kung sarili ko lang kagustuhan, pwede na ako makipaghiwalay sa asawa ko. Marami po akong ground na pwede ako makipaghiwalay. Pero, nung binasa ko yung Biblia, na sinabi po doon, what God had joined together, let no man separate. Kaya anong ginagawa ko? Tinitiis ko na lang. Pinapatawad ko. Minamahal ko. Kasi wala naman choice. Ang pinagsama ng Diyos, walang sino man na dapat makipaghiwalay. Kamatayan lang dapat ang ground para magkahiwalay kayo. Ang mga mag-asawa. So kaya po yung mga may intention mag-asawa, siguraduhin nyo na yung mapapangasawa nyo ay hindi nyo po hihiwalayan. So yung po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, He should never take away His love. Mga tatay, wag na wag ninyong kukunin, wag aalisin yung pag-ibig. Kasi sabi nila, ang tatay kasi is polygamous in nature. Marami daw minamahal. So sabi na, hindi naman namin naalisin, magdadagdag lang kami ng iibigin. Sabi ng mga tatay. Magdadagdag lang daw sila ng iibigin. Mga kapatid, kung gusto nyo po na makatanggap ng reward, ayaw ng Diyos na tayo ay iibig. Yung pag-ibig na para lang sa kanyang asawa ay ibigay sa ibang
is iba pang sinasabi mo na asawa mo rin. Hindi pwedeng ganon. Ang asawang babae, dapat lang yun lang ibigin. Ngayon di po ba, marami na rin na iniibig, mabuti na kung babae, minsan hindi pa, kapwa pa niya. Di ba marami ngayon? Sabi nila, double daw. Double, pwede sa lalaki, pwede sa babae. So mga kapatid, sumunod tayo sa salita ng Diyos. Kung gusto natin makatanggap ng reward. Okay, man as a father being protector of the family, letter C. Ano pa yung dapat nating ginagawa? Does not embitter your children. Ano yung embitter? Tinignan ko sa dictionary. Dapat hindi mo dyan exasperate. Sa ibang translation, embitter. Anong ibig sabihin ng embitter? Iniinis. Yung mga tatay na nang-iinis sa asawa, sa mga anak, so, ang Diyos Ama ang pinagmumula ng perfect gift and every good gift. Ano naman ang sa mga tatay bilang ama? Ano naman po ang ibinibigay ng ama sa kanyang pamilya? Ang ama naman, he is the giver of good things. The father as a man is a giver of good things. So siya naman po ay nagbibigay ng mabuting bagay. Saan natin makikita? Doon po sa aklat ng Matthew 7:9-11. Okay? So he's the giver of good things. Sabi po diyan, what man among you, if his son asked him for bread, will give him a stone, or if he asked for a fish, sabi niya po doon, bibigyan daw siya ng ahas? Sabi niya, kung ang tatay dito na masama ay marunong magbigay ng mabuting bagay, ano pa kaya ang Diyos Ama sa langit? So yun po mga kapatid, kaya sa oras na ito, susunod na lang po natin yung iba pa natin sa susunod na Father's Day. So yun po, at least mayroon po tayong natutunan sa umagang ito. Amin po ba? Palagpakan natin ang ating Diyos. So nakita po ba natin sa pinag-aralan natin, grabe po ang gampanin ng tatay. Amin po ba? Yung tatay, grabe ang role sa pamilya. So yun po, kaya sa mga tatay na nakikita natin na hindi pa nila naunawaan, so ang mga nanay na nakakaunawa, suportahan natin sila. Huwag natin sila pabayaan. Amen? Okay, palagpakan natin ang ating Diyos. So, hindi po maging dahilan para tayo ay maghiwa-hiwalay. Suportahan lang. Dahil kapag ginawa mo yan, si Lord naman ang magagantimpala sa atin. Amen po ba? So, yung ating conclusion, pinatatapos na tayo. So, yung ating conclusion, ay sinasabi po sa atin, father's role plays an important factor to a blessedful, happy, and righteous family. Yung gampanin po ng tatay ay malaki po ang kanya pong, siya po ay may malaking
dahilan para magkaroon tayo ng blessed full family. Para magkaroon tayo ng happy family. Para magkaroon tayo ng righteous family. Kaya po, alam niyo po ito habang pinagninilay-nilayan ko, tama pala yung naririnig natin, a happy wife has a happy life. So sino ang makagagawa ng happy wife? Asawang lalaki. So kung gusto nyo maging masaya ang inyong pamilya, dahil kapag masaya ang nanay, masaya ang mga anak. Amen? So naintindihan ko habang pinagbubulay-bulayan ko ito, sabi ko, may tama rin pala siya. A happy life, a happy wife has a happy life. So maging sa pamilya, kaya mga kapatid, siguraduhin natin mga asawang lalaki na maging masaya ang iyong asawang babae. Amen? Sige po, lahat po tayo ay tumayo.